Amen. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mga napangyari this morning, and I hope handa na po tayo makinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nabubuhay sa mga araw na ang tao po ay puno ng maraming takot, pangamba sa kanilang buhay, sa kanilang kinabukasan, sa kanilang pangangailangan. Takot na baka mawalan ng trabaho one of these days, takot na baka kulangin sa kanilang katugunan, or takot na baka isang araw ay mawala ng katiyakan yung kanilang kinabukasan. So, yan ho ang panahon na meron ho tayo ngayon. And our message this morning is about fear. And there are two kinds of fear na atin pong makikita. First is the healthy kind of fear, and the second is the unhealthy fear. No, yung healthy kind of fear, ito po yung beneficial. Because yung healthy fear, ito ho ay nagbibigay sa atin ng pag-iingat, ng pagiging cautious. Kumbaga, for example, pag ikaw ay nagpakulo ng isang mainit na tubig, hindi mo basta-basta hahawakan yung mainit na tubig, matatakot ka, so you are being cautious. At sa side ng salita ng Diyos, sinabi ho sa atin sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. So magkaroon tayo ng takot sa Diyos. And that is a godly fear. Pag sinabing fear God, it means magkaroon ka ng respeto sa Diyos, paggalang sa Diyos. So, ibig sabihin, magpapasakot ka sa Kanya sapagkat Siya ang Diyos na banal, Siya ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay, at gagawin mo ang mga bagay na magbibigay karangalan sa Kanya. That is the meaning of fearing God. Pero meron din tinatawag sa Bible na unhealthy fear, and this is the kind of fear na tayo ay nagkakaroon ng damdamin, na tayo ay merong tension sa ating kalooban. Nakakaramdam tayo na hindi tayo komportable at nakakaramdam tayo ng kaba, ng matinding bagabag at matinding panganib sa ating kalooban. So that is not the will of God. Kumbaga ito ay klase ng fear na masasabi kong marami tayong mga kaisipan na what if? Paano kung hindi maging maganda ang resulta? Paano kung makriticize ako? Paano kung hindi ako maging katanggap-tanggap sa tao? So marami tayong mga what if na iniisip sa ating buhay. And sometimes most of them ay hindi po totoo or hindi po realistic. And then ang takot po na ito na ating pag-uusapan na unhealthy fear, ito ho ay takot na hindi galing sa Diyos. Sapagkat sinabi sa Bible in 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, ng pangamba, ng pagiging uncomfortable or threatened sa atin hong kalooban. So, ang fear na ito ay isang takot na pwede tayong matrap, at takot na pwede tayong maparalisa, takot na pwede tayong alipinin sa matagal na panahon. So the title of this message ay entitled, Freedom from the Bondage of Fear. Tayo ay magkaroon ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa takot. Sapagkat yung takot ho ay masasabi ho natin na ito ay isang bagay sa ating buhay na isang parang alarma or alarm na kapag ito ho ay tumunog, ito ay nagbibigay warning sa atin dahil nakikita natin minsan na merong panganib or merong pwedeng masamang sitwasyon na pwedeng mangyari sa ating buhay, or ito ho ay dahil meron tayong nakikitang isang panganib or kapahamakan. So, nagkakaroon tayo ng fear sa ating pong kalooban. And I would like you to know na this kind of fear ay maaaring i-reveal sa atin neto yung pinakatakot natin sa ating kalooban. Dahil yung fear ng marami ho sa atin, ito ay maaaring inilibing na natin ng matagal na panahon or binauna natin sa limot. So maybe, dito po sa ating simula, iisipin natin ngayon na I think, Pastor, ako ay walang takot. Wala akong pangamba. Well, kung tayo po'y makikinig sa salita ng Diyos ngayon pong umagang ito, I can say na merong ipapakita ang Diyos sa iyo, merong i-reveal sa iyo ang Panginoon. At nais ng Diyos na sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang gabay at sa Kanyang karunungan at sa Kanyang salita, ikaw ay magkaroon ng kalayaan mula sa pagkakatakot. So mula sa Bible, makikita natin ang Diyos na iso niya na huwag tayong mabuhay sa takot. Ang daming ibinibigay sa atin na pangako ng Diyos, mga kwento, mga talata sa Bible upang tayo ay hindi matakot. Kasi bilang isang anak ng Diyos, hindi bagay sa iyo ang mabuhay sa takot. Hindi bagay sa iyo ang mabuhay sa pangamba, sa kabalisahan, sa pagiging uneasy. And then, makikita natin na ang fear ay marami pong iba't ibang area po yan.
First, natatakot tayo sometimes na mag-criticize. Natatakot tayo na baka may masabi sa ating hindi maganda. Natatakot tayo na baka may masabi sa ating kapintasan or mali sa atin. So, fear of criticism. And then, meron din pong fear of illness. Natatakot tayo na tayo magkasakit or magkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya most of the prayers of so many people, kahit wala ho silang sakit, ang kanilang panalangin, huwag sana magkasakit. Because marami ho sa atin ang natatakot tayo na tayo ay someday or one of these days magkaroon tayo ng sakit. And at the end of that, natatakot tayong mamatay. Maraming tao ho ay natatakot mamatay. Kahit sila'y makapangyarihan, kahit sila'y mayaman, kahit sila'y sikat, or kahit sila po ay matapang na tao, natatakot din ho silang mamatay. Lalo na ho ang isang taong walang pagkakilala sa Panginoon at walang katiyakan sa buhay sa kabila. And then meron pong fear na tayo ho ay maghirap. Like ho sa ating panahon ngayon na tataas ang bilihin, tataas ang presyo ng gasolina, tataas ang lahat ng mga kinukonsumo natin bilang isang normal or common na isang mamamayan sa bansang ito. So tayo ay natatakot na baka tayo maghirap, baka tayo mangailangan, na baka tayo ho ay magkulang. So itong mga fears na ito ay pangkalahatang takot. At kapag hindi tayo nag-ingat bilang mga mananampalataya or anak ng Diyos, pwede ho nating makuha ang mga takot na ito. Now, merong root causes po ang fear. Meron po itong pinakaugat kung bakit tayo natatakot. First is a basic sense of inadequacy. Dahil nararamdaman ho natin minsan na hindi natin kayang gawin ang isang bagay or hindi natin kayang gawin yung isang task na inatang po sa atin. So nakakaramdam tayo minsan ng pagiging incompetent tayo. So ito ho ay klase ng root cause ng fear na dapat rin ho nating bantayan. A sense of inadequacy. And then, tendency to set unrealistic standards of ourselves. Ibig sabihin, may mga standard tayo na tayo yung nag-impose, sarili lang ho natin inilagay at hindi ayon sa nais ng Diyos sa ating buhay. For example, ikaw ay isang tao na marami kang mga goals, mga dreams in life na gusto mong maabot, gusto mong ma-reach. At dahil ikaw lang yung nag-set ng standard na yon at sometimes unrealistic, napakataas, natatakot tayo, nangangamba ka na baka hindi mo yun maabot or hindi mo yun ma-accomplish. So the will of God sa buhay natin, hindi kung ano yung gusto natin, hindi kung ano yung standard natin, ang dapat tanungin natin sa buhay natin araw-araw, ano ang kalooban mo o Diyos ngayong araw na ito? Ano ang nais mo sa aking buhay? Ang dapat maging concern natin, Lord, what is your plan, your purpose, and your will sa aking buhay? And then third cause or root cause ng ating takot is an innate sense of unworthiness. Yung kalooban natin, nararamdaman natin na hindi tayo karapat-dapat. Sometimes nararamdaman mo na hindi ka karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. And because of that, ikaw ay nagkakaroon ng pangamba, ng takot sa iyong puso. Now, I would like you to know na ang fear ay nagsisimula ho ito simula pa lang nung tayo ay bata. So I would like you to listen, mga kapatid. Pakinggan natin mabuti ang point na ito. Sapagkat marami sa atin, yung takot natin ay binauna ho natin sa limot. Ating inilibing yung takot natin sa kalooban natin na ito ho ay sobrang lalim na. Kumbaga, for example, ito ay nagsisimula nung tayo ay bata, nung tayo ay nakaramdam na parang tayo ay may matinding pangangailangan. So nagkaroon tayo ng takot or concern na baka tayo ay dumating sa tagutom. So ano ho yung magiging kaparaanan ho natin? Gagawa tayo ng mga paraan upang tayo ay makapag-provide ng pagkain sa ating hapagkainan. Magkaroon tayo ng mga pangangailangan sa buhay po natin. Dahil again, natatakot tayong magutom isang araw. Natatakot tayong hindi makakain sa bawat araw-araw na ibinibigay ng Diyos. Now, habang tayo tumatanda, hindi natin namamalayan na mula sa dating gusto mo lang makapag-provide ng pagkain sa hapagkainan, ngayon, habang ikaw ay tumatanda, ninanais mo na magkaroon ng masamsamang lahat ng material na bagay na pwede mong makuha or magkaroon ng mga bagay sa mundong ito upang ikaw ay makaramdam ng security. Kaya yung pagiging kasakiman ho ng tao minsan or yung pagkanais nating makuha lahat ng bagay sa buhay na ito na pwede nating maranasan, yun ho ay ating pinagsusumikapang makuha sapagkat yun na ang nagiging basis ng ating security.
ng ating pagkakakilanlan. At minsan, yun na ho ang goal natin sa ating buhay. I would like you to know, mga kapatid, na ang goal ng Diyos sa iyong buhay ay hindi lang kumain, hindi lang uminom, hindi lang magkaroon ng damit, hindi lang matupad ang iyong mga pangarap or nais ng iyong magulang sa iyong buhay. Ang goal ng iyong Diyos sa iyong buhay, yung kanyang plano, yung kanyang nais, yung nasa kanyang kaisipan. So, our prayer every day, Lord, what is your will sa aking buhay? Ano yung plano mo? Ano yung nais mo? Sapagkat kung hindi, dahil sa takot natin na yon, ang nangyayari po na dahil yung material na bagay na ang naging sense ng security natin, ng ating identity, ang nangyayari ho, nawala na yung paningin ng tao sa Diyos. Nawala na yung tiwala ng Diyos ng tao sa Diyos, at yun ho ay napunta na sa mga bagay sa mundong ito na nagiging basis ng ating seguridad. And because of that, sa fear na yon, sa takot na yon, na nagsimula sa takot sa pagkagutom, yun ho ay inilibing natin sa kalooban natin, at yun ho ay tinakpan natin na napakaraming layer. Napakaraming layers na naging defense mechanism po natin, na ang ibig sabihin, dahil sa simpleng takot natin, nakabuo tayo ng mga emotions, mga negative feelings, at ito ho ang naging defense natin sa ating buhay. At itong mga feelings na ito ay very destructive, nakakasira ito, nakakapahamak ito, at lagi tayo na itong dadalhin sa isang maling direksyon. Kaya pakinggan natin yung mensaheng ito, because sabi ko nga kanina, pwede kayong ma-surprise in this message na meron ka palang takot. Meron palang takot sa iyong kalooban na iyong inilibing na matagal na panahon, at nais ng Diyos na ikaw ay makalaya dyan. So, ano po ang mga basis na, or ano po yung mga nabuo na negative emotions or destructive feelings or emotions dahil sa ating takot? First is greed. Kasakiman. Okay? So yung greed, ito po ay takot or pangamba na baka hindi ka magkaroon ng kasapatan or hindi ka maging sapat. Na baka meron kang mga ma-miss out na bagay sa iyong buhay na hindi mo maranasan. So kaya nagiging sakit ang isang tao. Kaya nais niyang ma-accumulate or maranasan lahat ng bagay sa buhay na ito. And then, rejection and loneliness. Bakit may mga tao po na ayaw nila ay may pumasok sa kanilang buhay or nire-reject nila, gusto lagi nilang mapag-isa because sila ay concerned or natatakot or nangangamba na baka hindi sila matanggap, na baka hindi sila tanggapin or sila ay pabayaan or iiwan lang din sa bandang huli. Kaya may mga rejection, mayroong mga loneliness. And then, makikita rin ho natin yung guilt. Ang guilt po ay isang takot na baka yung ating maling nagawa ay mabulgar, makita, malaman ng mga maraming tao or malaman ng mga taong mahal natin sa buhay. And then pride. Ang pride po ay isang takot din na ating nararamdaman na baka hindi tayo maging katanggap-tanggap or hindi tayo maging karapat-dapat. That's why there are so many people na ginagawa nila lahat ng bagay para lamang ma-please yung mga taong mahal nila at ma-please yung mga tao na nasa paligid po nila. Maging valid lahat ng kanilang ginagawa sapagkat dahil ho yun sa kanilang pride. And then, next thing is discouragement. Ito po ay isang takot na ang pag-asa ay nawawala na. At yung nakikita mo na lang na possible outcome sa iyong buhay ay hindi maganda or negative. So, tayo ho ay nagkakaroon ng takot na baka tayo ay maging failure or tayo ay magkamali. So, mayroong discouragement. And the next thing is despair. Ang despair po ay matinding kalungkutan sapagkat ikaw ay nababalisa sa iyong nakaraan at ikaw ay nangangamba sa iyong kinabukasan. Na yung mga bagay na meron ka ngayon, yung mga bagay na nararanasan mo ngayon, ay baka maging masama ang magiging bunga o resulta niyan. So meron kang despair. And then jealousy. Ang jealousy, ito rin ho ay isang takot or pangamba na baka yung mga bagay na nais mo ay mawala. At kung ikaw ay ipapantay sa ibang tao, susukatin sa ibang tao, baka hindi mo makita ang iyong sarili na kapantay nila or karapat-dapat nila. Kaya merong selos, merong pagkainggit, jealousy, and anger. Bakit ang tao ay nagagalit or magagalitin? Sapagkat siya'y natatakot, nangangamba na baka yung gusto niya hindi masunod, yung utos niya hindi magawa. Or yung taong nakasakit sa kanya ay hindi maparusahan, hindi masaktan. So, siya ay nagagalit. And then, makikita rin ho natin yung indecision. Ang indecision ay ito'y isang buhay na tayo ay nababalisa, and because of that, nagiging paralisado tayo na hindi na tayo makapagpasya ng tamang bagay, hindi na tayo makahakbang doon sa kalooban ng Diyos sa tamang bagay dahil
tayo ay natatakot at yun ay nagre-resulta na nagiging stagnant tayo. Nagiging dito na lang tayo, hindi na tayo makausad, hindi na tayo makapag-move forward, hindi na tayo makakilos. So, indecision. At lahat ng negative emotions na yan, kung mapapansin ho ninyo, lahat ng destructive feelings na ito ay bunga ng takot. Ito ay nagmula sa takot na maaaring matagal na nating binaon sa limot, matagal na nating inilibing sa buhay natin, at ang nais ng Diyos, ito ay tanggalin sa atin, palayain tayo dito. Amen po ba? By the power of God, by the wisdom of God, by the faith of the Lord Jesus Christ, pwede tayong maging malaya sa ating takot. Dahil pag hindi tayo naging malaya sa ating mga takot, makikita natin yung mga negative emotions or feelings na ito sa buhay natin. Yung greed, yung despair, yung discouragement, yung anger, yung guilt, yung jealousy, yung pride, yung indecision. Mga kapatid, makikita mo yan sa iyong buhay pag hindi ka naging malaya sa takot. So the will of God for you ay huwag kang alipinin ng dyablo at huwag mong payagan ng iyong sarili na ikaw ay maging alipin sa takot sa matagal na panahon. At hindi lang po yan ang magiging bunga ng takot. Meron kong side effects ang takot. First, side effect ng takot. Tingnan muna natin sandali ang Matthew chapter 6, verse 25 to 34. And then, basahin ko po at try ko hong ipaliwanag ko ito sa bawat isa. Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Ang nagsasalita po dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang kausap po niya ay ang mga mananampalataya na nababalisa, natatakot, nangangamba sa kanilang pangangailangan, pang-araw-araw, sa kanilang kakainin, iinumin at daramtin. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, verse 25, "Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on." So, sinasabi po ng Panginoong Jesus na huwag tayong mangamba or matakot sa kung ano ang ating iinumin, daramtin, or kakainin. Kaya ang sabi po sa next verse, makikita po natin, "Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them." Amen? Yung mga ibon sa parang, hindi po sila nagtatrabaho, hindi sila nagpapagal, ngunit umaani sila, pinapakain sila ng amang nasa langit. Ang sabi ni Jesus, "Are ye not much better than they?" Hindi ba masigit tayo sa kanila? "Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature?" Hindi po makakadagdag sa buhay natin yung pagkabalisa or pagkatakot. In fact, yan po ay pwedeng makasama pa sa ating kalusugan, physically, mentally, and spiritually. Then next, "And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?" So dinil na po dito ng Panginoon Jesus ang kaliitan ng kanilang pananampalataya, yung kanilang pagkaduda. And then, "Therefore, take no thought, saying," kaya huwag na natin daw isipin, sabi ni Jesus, ano ang ating kakainin, ano ang ating inumin, ano ang ating daramtin. Amen? And the next thing, "For all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father," alam ng ating amang nasa langit lahat ng ating pangangailangan. Ngayong araw na ito, ang alam lang natin or nakikita lang natin ngayon yung nasa 4 na sulok ng ating gusali. Pero ang Diyos, kita niya lahat kahit sa labas ng mundo. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kilala ka ng Panginoon. Alam niya ang kailangan mo. Alam niya kung kailan niya din ito ibibigay at kung paano niya ito ibibigay. And then next, ito po ang solusyon. "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang unahin mo, ang hanapin mo, yung plano, yung kalooban, yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At doon mo mararanasan yung pagpapala niya sa iyong buhay. Now, ano po ang side effects ng fear? First, it stifles our thoughts and actions. Ito po ay maglilikas sa atin na tayo ho ay hindi makapagpapasya, and again, magre-resulta po yun na magiging stagnant tayo. Pag natakot ka, pag nangamba ka, pipigilan ka nun mag-isip, pipigilan ka nun gumawa, okay? Pipigilan ka nun magpasya or humakbang sa tama. And then, can be a roadblock to God's plan for us. Maraming plano ang Diyos sa iyong buhay. Nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain, nais ng Diyos na ikaw ay tugunan, kaya hindi ka dapat mabalisa. Pero pag nabuhay ka sa takot, pwedeng hindi mo maranasan whatever the plan of God ng Diyos sa iyong buhay. And then, it can lead to a destructive habits. Because, makikita po natin, dahil sa ating takot, tayo ay nakakaranas ng matinding problema na nagbibigay sa atin ng matinding sakit.
matinding hapdi at kirot sa ating damdamin. At dahil po dyan, pwedeng para lang maging manhid ang iyong nararamdaman, yung wala kang nararamdaman na pain, na bunga ng iyong takot, gagawa ka ng mga habits na pwedeng makasira sa iyo. Gagawa ka ng mga habits na pwedeng makasira sa iyong physical, emotional, or mental health. Yan po ang pwedeng gawin ng isang tao. It can lead to a destructive habits. That's why there are so many people na nagtitake ng drugs. Sila yung umiinom. Akala nila pag ininom nila yung kanilang problema, yung kanilang sakit, mawawala na yung kanilang sakit. But no. Pero yun ang ginagawa ng tao dahil doon siya nililid ng kanyang takot. Doon siya nililid ng kanyang pangamba. And sometimes, there are so many people, alam po natin, not to judge them, pero sila yung nagpapakamatay. Kinikita nila ang kanilang buhay because nakikita nila na meron silang discouragement, nawawalan sila ng pag-asa, at wala silang iba nakikitang outcome sa kanilang buhay, kundi failure lamang. So, ito po ay pwedeng mag-lead ng destructive habits. At the same time, it steals our peace and contentment. Ininanakaw nito yung kapayapaan, yung contentment na naisibigay ng Diyos sa atin bilang isang mananampalataya. Ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin is to live in His peace, to live in His rest, to live in His hands. Pero kung tayo ho ay mabubuhay sa takot, ang kapayapaan na dapat meron tayo ay mawawala sa atin. And then it creates doubt. Mabubuhay tayo sa takot, mabubuhay tayo sa pangamba, liliit ang ating pananampalataya, and because of that, hindi natin mararanasan whatever the best, the plan of God sa buhay natin bilang mga tao. Now, after hearing this message, I know some of you, maaaring may nire-reveal na po ng Diyos sa iyong buhay kung ano yung nagbibigay sa iyo ng takot, nagbibigay sa iyo ng pangamba. So pag nakita mo yung mga negative emotions na ating tinalakay kanina, greed, guilt, fear, discouragement, pride, anger, indecisiveness, at jealousy, it means nakikita mo na sa iyong buhay na sa iyong kalooban, meron kang takot, meron kang pangamba, na matagal mo nang binaon sa limot at matagal mo nang kinalimutan, pero sa mga oras na ito, inireveal sa iyo ng Panginoon na there is something wrong in your life, na meron kang kinakabalisan, meron kang kinakatakutan, at meron kang pangamba. That is not the will of God. Ang kalooban ng Diyos, nasa Kanya ang tiwala natin, nasa Kanya ang paningin natin, nasa Kanya ang pagsunod natin. Because if not, mabubuhay tayo sa takot, mabubuhay tayo sa pangamba, at mapaparalisa tayo, matatrap tayo, magiging alipin tayo ng ating takot to the point na may plano ang Diyos sa iyong buhay na napakaganda, napaka-the best, nais niyang gawin sa iyo. Pero hindi yun mangyayari because you are living in fear. So the will of God for you is to have liberty from fear. Tayo ay magkaroon ng kalayaan sa pagkatakot. And there are some of us na yung takot ay bahagi na ng buhay natin. Na ito ay bahagi na ng araw-araw nating ginagawa na sometimes hindi lang ho natin nare-realize or nare-recognize sa buhay natin na nabubuhay na pala tayo sa takot at pangamba. So sobrang kasama na natin ito to the point na parang hindi na natin kayang isuko, hindi na natin willing isuko sa Diyos, kahit inire-reveal sa atin ng Panginoon. But I would like you to know, if you're a believer of Christ, if you're a Christian, yung pananampalataya na bigay sa iyo ng Diyos nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, yung pananampalataya din na yan, ang siyang kayang magpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin sa takot. Now, how to overcome fear? Let us confront this fear. Kasi again, mahirap itong basagin, mahirap itong tamaan, mahirap itong sapulin because nasa kalooban natin to. Nakukuha niyo po yung mensahe? Nasa kalooban mo to at hindi lang yan basta nandyan. Maraming layer yan. Maraming defense yan. Na kailangan natin ma-penetrate, matamaan, mabutas upang yung fear ay tamaan at yun ay mawala sa kalooban natin, mawala sa atin. Because again, ang Diyos hindi ka binibigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. Yan po yung sinabi sa 2 Timothy 1:7. So, how to overcome this fear? How to be free from this fear? How to have liberty in our fears? Number 1, acknowledge its presence. Dito magsisimula yan. Kailangan mong kilalanin na yes, may takot ka, may pangamba ka, may kinakatakutan ka, meron kang mga panganib na gustong iwasan sa iyong buhay.
Maaring doon pa lang sa grade, tinamaan ka na ng salita ng Panginoon. Maaring doon pa lang sa grade, nare-realize mo na kaya ka pala gusto mong lahat maranasan mo, lahat ng opportunity ng provision na kuha mo. It is because inire-reveal sa iyo ng Panginoon na natatakot ka na baka hindi ka magkaroon ng kasapatan or hindi ka maging sapat. Or meron kang ma-miss out ng mga bagay sa iyong buhay. So, napakahalagang whatever na gustong i-reveal sa iyo ng Panginoon about fear, and then yung bunga nito na negative feelings or emotions, acknowledge its presence. Kilalanin mo na andyan yan. Nasa sayo yan, nasa kalooban mo yan. At nais ng Diyos na palayain ka dyan. And then second thing, use the better tool. Sapagkat ang pwedeng mag-alis sa'yo ng takot, hindi kaya itong tanggalin ng mga chemical na gamot, ng mga antidepressant, mga anti-anxiety. Hindi kayang tanggalin ng mga medical or chemical na gamot ang takot na nasa sayo. Sapagkat ito ay nasa iyong kalooban, ito ay nasa kalaliman ng iyong kaluluwa na napakahalagang atin pong mapuntirian. So use the better tool. And what is the better tool? The Bible, the Word of God. Because in Ephesians 6:17, the Word of God is the sword of the Spirit. It is the sword of the Spirit. So maraming mga layers sa iyong buhay na kailangang ispadahin. Para maunawaan natin ang mensaheng ito, kailangan tamaan ng sandata ng Espiritu upang maalis yung takot at pangamba. So how can we use this better tool, the Bible? First, you need to trust God's many promises. Maraming pangako ang salita ng Diyos. Kailangan mo itong pagkatiwalaan. You need to claim it personally sa iyong buhay. For example, in the book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Isaiah 41, verse 10. Pakinggan natin ito. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon, pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Fear thou not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yea, I will help you. Yea, I will uphold you with the right hand of my righteousness. This is the promise God for you. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo, kapatid. Ang sabi dyan, huwag kang matakot. Sapagkat anong reason? Kasama mo ako, sabi ng Diyos. Ang Diyos na mangilalang sa lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang Diyos na alam ang pinakamabuti sa iyong buhay, ang sabi niya, huwag kang matakot, sapagkat kasama mo ako. Amen? Huwag kang madismaya, huwag kang madiscourage, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at susuportahan kita, susustain kita. Yan po ang sabi ng Panginoon. That is the promise of God. Kaya mo ba natin panghawakan yan? Kaya mo bang panghawakan yan ngayon, kapatid? Yung pangako ng Diyos na sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, palalakasin ka niya, and because of that, hindi ka matatakot. So you need to trust God's many promises. And then, makikita rin natin, we need to count those many stories sa Bible na nagpapahayag ng katapatan ng Diyos. I remember Apostle Paul in Romans 8:28, ang sabi niya, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that who are called according to His purpose. Ang sabi ni Apostle Paul, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip tungo sa makabubuti. Ibig sabihin, God is in control sa lahat ng bagay. Basta nasa kalooban ka niya, basta iniibig mo siya, ang sabi ni Paul, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip tungo sa ikabubuti. It means, si Apostle Paul, siya ay isang tao na kung pwede nating gamitin, na pwede siyang matakot. Yes, pwede siyang matakot, sapagkat siya'y kinukulong, siya ay maraming pag-uusig, siya ay nais patayin, siya ay nais parusahan, pahirapan, at pwede ho siyang matakot bilang isang tao. Pero makikita natin in his life, ang katapatan ng Diyos, ang sabi niya, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip tungo sa ikabubuti. Napakahalaga po na panghawakan natin ang Bible, ang salita ng Diyos, upang magalis ito ng takot sa ating buhay. No matter what you do, no matter what you try, sa iyong sariling lakas, sa iyong sariling strategy, sa iyong sariling effort, hindi mo kayang makaligtas or makalaya sa takot. Only by the sword of the Spirit, the Bible, the Word of God. And then last thing, remember who God is. Panghawakan natin yung katotohanan na ito patungkol sa Diyos. First, our God is Almighty. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Do you believe in that? Ang Diyos natin, alam lahat ng bagay. Ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin, nasa lahat ng dako. Ang Diyos natin, kasama natin ngayon. That is His promise. So if our God is Almighty, if our God is powerful, at pwede mo siyang pangawakan, pwede mo siyang pagkatiwalaan, anuman ang takot sa iyong buhay, pwede ka diyang makalaya. By the power of God,
by the strength of God, by the wisdom of God. Amen? Our God is Almighty. Ang problema lang mo sometimes, nakagawa na tayo ng maraming effort, strategy, and then pag nakita na natin hindi na natin kaya, saka tayo lalapit sa Diyos. Well, the first thing ay una natin siyang hanapin. Yung kanyang tulong, yung kanyang kalakasan, yung kanyang kapangyarihan. So remember, God is Almighty. And remember, God is always with us. Yan po ang pangako ng Diyos kay Joshua. Joshua chapter 1, verse 5 and verse 9. Nasasamahan siya ng Diyos. Siya'y maging dapat matapang at maging malakas sapagkat kasama niya ang Panginoon. At yung pangako ng Diyos kay Joshua ay pangako rin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa ating nandito ngayon. Na ang Diyos ang lagi mong kasama. So saan ka man dumaan, ano man yung mga problema na iyong kaharapin, ano man yung mga pangangailangan na kailangang matugunan, ano man yung mga problema na kailangang masolusyonan, ano man yung mga pagsubok na kailangan mapagtagumpayan, ano man yung mga tukso na kailangang maiwasan, ano man ang nararanasan mo sa iyong buhay na circumstances, lagi mong pangawakan ang Diyos ang kasama mo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. That is His unconditional promise. Pangako ng Diyos yan. Ayaw mo man o hindi, maniwala ka man sa hindi, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. So, you need to remember, yakapin mo ang katotohanan na ito, kasama ko ang Diyos. God is always with me. And then last thing, God is actively involved. Ang sabi po sa Numbers 23:19, ang Diyos natin ay hindi tao para siya ay magsinungaling. Ang pangako ng Diyos, tutulungan ka niya. Ang pangako ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, kanyang karunungan, palalayain kanya sa takot. And that is His promise. He is actively involved in your life. So what you need to do is to cast all your anxieties, all your fears, all your cares unto God because He cared for you. Kung baga this morning, ano man ang takot na inireveal sa iyo ng Panginoon, the best thing that you can do, Lord, ibinibigay ko na ito sa iyo. Ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo. Sinusuko ko na ito sa iyo. Sapagkat alam ko, ikaw ang bahala. Sapagkat alam ko, ikaw ang nagmamalasakit. Sapagkat alam ko na ikaw ang aking Diyos, na pag sinunod kita, na pag pinagkatiwalaan kita, wala na akong dapat ikatakot, wala na akong dapat ipangamba sa aking buhay. Dahil kasama kita, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nasa lahat ng dako, at Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, ay alam natin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. So why not pray this morning, Lord, palayain mo ako sa pag-aalipin sa takot. Takot na akala ko wala, takot na akala ko nakalimutan ko na, takot na akala ko hindi na umiiral sa aking buhay, pero ngayon inireveal sa akin ang salita ng Diyos, itong takot na ito ay aking inilibing, itong takot na ito ay kinalimutan ko na, pero ipinakita mo sa akin, O Diyos, na kailangan itong makita at dapat itong tanggalin at palayain ito sa aking buhay. Sapagkat ang laging gusto ng kaaway, manatili ka sa takot, matrap ka sa takot, at mabuhay ka sa takot. But God does not give us the spirit of fear. Amen? Tayo po'y manalangin.